Magandang gabi po sa inyong lahat. Today is New Year's Day and the Filipinos deserve new hope. And new hope is good if kung lahat po tayo ay alam ko ano ang kalsada papunta sa magandang kinabukasan. At ang magbibigay ng kalsada sa atin o liwanag papunta sa magandang kinabukasan ay ang kaalaman kung ano nangyayari, ano mangyayari, ano magiging solusyon. Ikumpara natin ang ating sarili sa ating mga kapitbahay o mga ibang bahay sa mundo. Happy New Year kay Mary Jane Enriquez. Uh, Kamag-anak ata ito nila Arnie Enriquez. The luckiest Enriquez. Sila Arnie kasi naging asawa rin siya na panghuli ni Erap. So anyway, ang ating pong pag-usapan ay nagmumula po sa mga aral ng buhay. Unang aral, na ang pagiging diktador at pagmamalabis sa isang bansa ng mga leader ay hindi magtatagal. At ito ay may katapusan kahit hindi man hinihingi ng bayan at kusang loob na mangyayari at matatapunan. Ang ipipresenta ko sa inyo ay ang mga nangyayari po ngayon sa Iran. Ayaw ko mangyari sa Pilipinas, sa Iran ay mangyari rin sa Pilipinas. Pero hindi natin maiiwasan, Lieutenant Gilbert Rodriguez, magandang gabi po. Hindi po natin maiiwasan kung mangyari at mangyayari. Walang sa kalingkingan ng Iran ang tindi ng pagkadiktador sa Iran kumpara sa Pilipinas. Pilipinas, demokrasya kung tawagin, pero namimilit sa pailalim at matinding mga pagpapakita ng kabuktutan at pagtatago sa lahat ng mga nasa isipan nila na gusto mangyari ay patago kung ginagawa. Nagbibigay ng rason sa mga bagay kahit klaro na mali ay binibigyan ng panukalang kaayusan daw. Well, ito ang ating pinaka-problema sa Pilipinas ngayon. Akala kasi ni BBM at sa mga kakampi niya ay they have gotten away with murder. Kagaya ng Cabral. Hanggang ngayon po, hindi po ako naniniwala kahit si Lieutenant Gilbert Rodriguez ay hindi rin sigurado ko na hindi rin siya naniniwala na patay na si Cabral. Ito ang pagpagawa kay Cabral na patay na siya ay kasukdulan na kung anong klaseng merong konsensya ang ating pamahalaan. They had that heart to fake everything, even those things that are most revolting to the conscience of men ay kaya nilang gagawin alang-alang lamang sa kanilang hinahangad na kapurihan kuno nila. They seems to forget that no person can live except in really beyond 100 years old. Feeling nila wala silang kamatayan. Kaya ganito ginagawa nila. Halata na nga na nagdakaw. May mga rhetorics pa rin na ginagawa, nilidepensan gamit ang katotohanan na nakaupo sila kaya mahirapan ang mga iba na magpapatumba sa kanila. Take for example, the likes of Vilma Santos. Mapagmaliit, asawa sa ni Ralph Recto na nagnanakaw sa ating bansa. Think about it. Sasabihin niya ngayon na ganun talaga kayo sa ibaba. Pilit niyo kaming kinakalot sa itaas para mahulog kami. Short of saying, ang message niya ay ang mga mahihirap ay nagiging isip talangka. At sila naman kung nasa taas. Well, nakalimutan natin ni Vilma Santos. Sino bang naglagay sa kanya sa pagiging gobernador? Siya? Hindi po. Mga naluko niya mga tao na mga Batanggenyo. Yan po, ganun po tayo sa lahat. Example lang si Vilma Santos. At maraming Vilma Santos ang meron tayo ngayon sa ating pamahalaan. At mind you, kakaunti lamang ang katulad ni Libeste. Iba naman si Libeste Leandro, Ligarda Libeste. Iba naman yung tatay niya na pumatay kay Alas. Iba naman yung nanay niya. I do believe in the power of the children to change the world.
kahit ano pang klase mga parents meron sila. Tawagin man natin silang nepo children, but then you cannot deny the fact that children think differently than their parents. Tayo, mga matatanda na tayo, senior citizen na ako. All I know about good governance will be gone sooner or later. Pero yung mga kabataan natin ay isang tunay na pag-asa ng bayan ayon kay Rizal, at hindi pa ako nagkakamali at nakikitaan ko yan sa mga kabataan natin ngayon na leader na si Leandro Legarda Libeste, si Kiko Livia Barsaga, at isa si Eli San Fernando. Yan, mga tatlong iyan, nakikita ako na may pag-asa ng bayan talaga. Nakikita ko sa tatlong ito, matapang sila. Kakaiba yung tapang naman ni Libeste. Medyo hindi mo nakita kagad, hindi lutang, pero pinanindigan niya at may resibo. Pero bago ang lahat, bago natin i-discuss, nais ko muna samantalahin na ako po ay sobrang nalulungkot. Hindi po ako na may isa pang bagay na isa naman halimbawa ng pagsisinungaling. Hindi po ako naniniwala na yung magandang vice mayor ng Dueñas, Iloilo ay nagpakamatay. Naniniwala ba kayo doon? Na naglilinis daw siya ng kanyang baril at tapos na aksidente na paputok niya ang kanyang baril? Hindi po ako naniniwala. Pasensya na po sa mga nagsasabi na maniniwala sila. Pero ako po ay hindi talaga naniniwala na nagpakamatay yung vice mayor ng Dueñas. Tingnan niyo po. Ito, papakita ko sa inyo. Ito, ipapakita ko. Ito, halimbawa po dito lang. Sigurado may ibang issue dito nangyari dito. Siguro, itong vice mayor ay nagpapakita ng pagiging mapagmasid at maurirat. Kaya siguro ang powers that be, yung mayor ay nagagalit sa kanya. Pero sabi ni mayor, very close na siya kay vice mayor. Ito po, tingnan muna natin ito bago tayo pupunta kay Libeste. Mayor Aimee Paz Lamasan ng Dueñas, Iloilo Province matapos umanong mabaril ang sarili. Nangyari ang insidente Martes ng umaga sa pribadong bahay ni Lamasan sa La Paz District. Inaayos umano nito ang mga gamit para sa pagbiyahe papuntang Dueñas nang aksidenteng nakalabit ang trigger ng kanyang barila. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang buong detalye ng insidente. So, isa lang yan sa mga halimbawa na aking hinahalimbawa na ang pamahalaan po natin ay puno ng pagkukunwari. Lahat ng mga namamayagpag ay yung mga nakaupo. Sapagkat talagang ang hirap naman maguguluhan yung mga sundalo natin mag-isip, sino bang papanigan nila? Yun, ganun po ang nangyayari. Pero bago pa man, meron din ako nakikita na isang silver lining o kahit may naaninag mo lamang na ilaw, pero ito'y magbibigay ng, sa tingin ko, na magandang buong liwanag sa Pilipinas. At ito po yung mga kabataan sa ating bayan ngayon. Matanda na po ako, wala na ako dyan. Mga kabataan na lang natin ang ating. Suportahan natin ating mga kabataan, mga anak natin. Sila po mga Gen Z sa ngayon ang pag-asa ng ating bayan. Kumbaga, ang tawag niyan sa Espanyol, Esperanza. Esperanza di Patria Adorada. Kaya nang matawag ko sa mga Gen Z ngayon, kagaya ni Libeste. Kaya ini-encourage ko, susuportahan ko sila sa sunod na eleksyon. Manawagan ako, ikakampanya ko ang lahat ng mga kabataan na tatakbo pagka-mayor, tatakbo pagka-vice mayor, tatakbo pagka-konsihal, tatakbo ng pagka-gobernador, vice-gobernador, mga bukal, tatakbo pagka-kapitan ngayon sa malapit na eleksyon, pagka-kapitan ni Kagawad, hindi lang kay Iske. Yan ang pag-asa natin ng ating bayan. Wala na itong mga tatandang ito. Kumbaga, malaki ng puno, matayog ng niyog, hindi mo na pwede mababalik. Hindi na pwede mababago ang direksyon. Kaya, sa totoo lang sa ngayon, ganito na lang tinagkikita ko. Suportahan ko lahat ng Gen Z na tatakbo ngayong 2028 election at saka ngayong barangay election. Sila na lang ang ating pag-asa ng bayan. Kagaya nito, bata pa ito si Marcelito Pumoy. Hindi siya sa larangan ng politika. Pero dapat masunod natin ang kanyang yapak
at mga kabataan, mga magagaling kumanta, sundin niyo po ang yapak ni Pumoy. Ito po, ipapakita ko po kung sino si Marcelito Pumoy. Akalain mo ba naman, pati the most powerful man on earth ay napahanga niya, tagahanga niya. Tingnan niyo. Si no less than President Trump ang nagpapakilala, nagpapaselfie pa sa kanya. O ito. Ay, talagang itong proud moments natin. Tingnan niyo, ipi-play ko yan. Ang makikita niyo yan, sa bandang kaliwa, yan si Marcelito Pumoy na tinawag siya ni President Trump na kumustahin at napakilala ni President Trump yung kanyang asawa na si Melania Trump at nagpa-selfie pa higit sa lahat si Trump sa kanya. Bago siya kumanta doon sa stage diyan sa Mar-a-Lago na club ni President Trump. O tingnan niyo si Marcelito Pumoy. Yan. Hindi muna natin ilagay ng sounds kasi ayun, napaselfie pa siya. Oh. Ayan kita mo. Ganun kagaling si Marcelito Pumoy. Yan pinakilala kaya usap ni Pumoy ang kabilang tao, tinawag pa si Trump, kilalanin mo naman ang asawa ko, si Melania Trump. At saka introduce si Trump ang lahat ng mga tao niya kay Pumoy. Okay na. Ini-imagine ko lang kung anong usapan nila, maingay kasi. At hindi ko na lang nilagay ang sounds kasi makaka-copyright tayo. Yan, sana mga bata natin, mga kabataan natin ay maghimagsik na, kukunin na ang rinda ng ating pamahalaan. At agawin na sila ng magiging mayor natin. Mga gobernador natin, vice mayor, vice governor, mga congressman natin, dapat mga bata na rin. O tingnan mo naman ito si Pumoy nung pinakanta siya sa stage sa habang audience niya si President Trump. Tingnan niyo naman. Swerte nga naman ng mga kabataan natin. O tingnan mo. Ladies and gentlemen, please welcome Marcelito Pumoy. Yeah. Ladies and gentlemen, please welcome Marcelito. Ito ang hinahangaan ni President Trump kay Marcelito Pumoy. Ngayon, with that story, ipakita ko muna sa inyo ang nangyayari sa India at matindi po ngayon ang nangyayari sa India. Walang tubig mainom ang mga tao. Walang pera kasi sobrang down kagaya sa atin, nag-inflate ang dollar. Naging 60 pesos per $1 sa kanila, matindi. Matinding ang nangyari sa Iran. So, kaya huwag sana mangyari sa Pilipinas yung nangyari sa Iran. Ngayon, ang isa sa pinaka-problema, nagdulot ito ng malaking problema kay Putin. Bakit? Ang Iran po kasi ang isa sa tumutulong sa Russia para sa laban nila sa Ukraine. Yan ang pinaka-problema ngayon. So there is a really, really big crack in the regime of Ayatollah. Kaya ito pakitingnan ninyo yung
Pakita ko lang sandali kung ano nangyari sa Iran na ayaw ko mangyari sa Pilipinas. At kailangan natin ng mga Gen Z na katulad ni Libesti para mamumuno sa ating pamahalaan. I don't care kung wala na tayong mga matatanda. Basta kay maayos ang papatakbo ng ating pamahalaan. Ito, tingnan mo ito po yung nangyayari ngayon sa Iran. In Tehran. Tehran is falling. The streets of 21st century Iran. Iran's currency has fueled a third day of demonstrations. Iran says it is seeking dialogue with protest leaders. Now to protest in Iran, people taking to the streets in Tehran. And Tehran is falling. The streets of 21st century Iran are living in the Middle Ages. On one side, a people starved into submission, forced to work a full month just to buy 1 gram of gold. On the other side, a metropolis of 10 million, where the taps produce only the sound of air instead of water. People are not just in bread lines. They are also pushing and shoving each other with cans in their hands to store water for their homes. The regime is bankrupt. While Parliament threatens to impeach its own government for failing to govern the country, the streets of Tehran are declaring the regime's collapse with chants of, "Shut it down! Shut it down!" Iran is not just experiencing an economic crisis, it is facing the greatest existential collapse in its history. There is no water, there is no money, there is no authority. To understand how it got to this point, we first need to look at what is happening on the ground, on the asphalt. On December 30th, Iran was forced to declare a state of emergency in the heart of the capital, amid a panic rarely seen in its history. Life officially came to a halt in provinces considered the nerve centers of the regime, such as Tehran, Alborz, and Qom. Government offices, universities, schools, and even the stock exchange, the very heartbeat of a nation, all shut down. They showed the only reflex you have when you lose the ability to govern a state. They locked the country's doors. But it wasn't just the doors that were locked, it was the state's authority. Footage published on social media and verified by us proves that the balance of power on the streets has completely shifted. In streets that have been ruled for years with an iron fist by besieged militias and revolutionary guards, protesters are no longer running away. On the contrary, they are sitting in front of security forces, blocking roads, and it is the police who are seen retreating when they intervene. The biggest mystery at this moment, when the chain of command has broken down, is at the top. Supreme Leader Ali Khamenei has been missing for the last 3 days since the crisis erupted. The regime is headless, the police are fleeing, and chaos is growing. The technical detail that ignited this chaos is hidden in mathematics. The Iranian currency, the rial, is not in free fall, it has virtually vaporized. 1 gram of gold, just a tiny piece of metal, is currently worth exactly $140 in Tehran. Meanwhile, the official minimum wage earned by a worker in Iran, who labors from the early morning until late at night, is only $110. Mathematics does not lie, and this math spells the bankruptcy of a nation. People's salaries are no longer enough to live on for a month, or even to buy a single gram of gold. The events that began on December 28, 2025, grew rapidly. Protests continue intensely on their 4th day. With the black market rate of $1 exceeding 145,000 tamans, or 1.45 million rials, the shutters came down in the Grand Bazaar, considered the heart of Tehran. For those who understand Iranian politics, this is not just an ordinary strike, it is the final nail in the coffin of the regime. This currency devaluation has sent import prices soaring. Inflation is at 42 to 52%, and food prices have risen by over 66% in a year. Merchants cannot buy or sell goods, they are suffering losses. That is why shopkeepers in Tehran's historic Grand Bazaar have gone on strike. Shutters have come down, and areas such as Aladdin, Charsu, and Lalezar have also been closed. The protests started out as economic, but quickly turned into political slogans: freedom, end dictatorship, and so on. The protests spread from Tehran to cities like Isfahan, Shiraz, Mashhad, and Kermanshah. University students also joined in. The anger we see in videos circulating on social media is not ideological opposition.
It is a biological reflex. Hunger knows no ideology. The cries of Tehran University students, "I would die for my country, but we need to change this situation," are the clearest proof that the knife is at the bone. The famous shopkeepers who overthrew the Shah in the 1979 revolution are now marching against the mullahs with the slogan, "Close it down, close it down." The domino effect is spreading from Tehran across the entire country. This is not a capital city problem, but a system problem. The shopkeepers closing their shutters has completely severed the supply chain. Trade between Tehran's warehouses and other cities has come to a halt. What does this mean? It means that when you go to the grocery store tomorrow, you won't find rice on the shelves. It means you won't find medicine. Iran is a country dependent on imports for basic food and medicine. No currency means no imports. No imports means empty shelves. And when the shelves are empty, the streets fill up. The cracks within the regime's security apparatus are also growing with this ripple effect. What you see on your screens right now, the police officers retreating, fleeing, they are also children of this people. They too are struggling with the same inflation and the same rent hikes. Economic data may remain on paper, but what you encounter when you take to the streets is a pure struggle for survival. Iran is losing not only its currency, but also the basic necessities of life, water, and food. The crisis unfolding in Tehran goes far beyond a stock market chart. Okay. So, yan lang po. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano nangyayari sa Iran. Yan po. Tapos, nais ko rin sasabihin sa inyo na yung Russia ay napakatindi ang diktadorya. Hindi kaya malayo si Marcos yan. Pero ano nangyari po ngayon sa Russia? Natutumba. Russia is falling. Pinakahuli po na ginagawa ng Russia sa ngayon ay kinausap si Prime Minister Modi ng India na kunwari mag-hire ng mga workers na from India, 1 million workers from India, dadalhin sa Moscow at pinagpatrabaho una as workers. But later on, ng problema, nagpoprotesta yung mga Hello guys, ng problema po yung mga Indians at ginawa silang sundalo ng Russia ilaban sa Ukraine. Yan po ang nangyayari. Natanda natin pati Chinese na mga military, kinausap niya rin si Xi Jinping na magpadala ng mga Chinese soldiers doon. Ibig sabihin po, at ganun pa niya yung sa North Korea, si Kim ay kinumbinsi din ni Putin na magpadala ng sundalo ng mga North. Ubus po sila lahat. Namatay po lahat ng mga halos lahat ng Koreano pinadala ron. Namatay din ng mga Chinese na pinadala ron. At ito naman ang pinaka last card niya, yung Indian. At nagagalit na rin yung isang Belarus na kakampi ni Putin ay nag-warning na rin yung presidente ng Belarus na parang aawayin niya na si Putin. Binibanggit ko lamang ito nangyari sa ibang bansa para ipamukha sa aking mga nakikinig sa akin na itong mga leader na ito ay mas matindi, mas mabigat ng dihamak ang kanilang hawak sa kanilang bansa. Pero si Marcos ay nagmamayabang, dapat na nagre-resign na siya. Ibigay na po natin sa mga kabataan. Wala po tayong kasiguran sa mga matatanda kagaya ko. Kagaya ng mga matatanda ng mga late 60s, 50s. Sa ngayon, mga Pilipino na edad 50s, 60s, kahit 40s. Tingnan mo si Terry Ridon, 40s planning yan. Pero mga masama yung mga namumutabi sa kanyang mga bunganga. Ang sama ng kanyang mga plataforma, magpagsalita, sumasakay sa bawat issue. Kita mo naman ito si Dilema, wala ka na maasahan ngayon sa mga pink. Pinagmamayabang pa ni Ronald Llamas at ni Insurrecto, Attorney Insurrecto. Ang magtatandem ko na para sa 2028, si Marcos at saka si Leni Robredo. Whereas, on the side of Leni Robredo, halata mo na umiiwas si Leni Robredo sa kanila. Ando na sa Naga City na mayor, hindi siya nakikialam kung ano ang mga galaw-galawan ng mga makadilaw at makaping. The last time na tumulong si Leni sa kanila, yung inendorso niya yung kandidatura ni Bam Aquino at saka ni Kiko.
Hanggang doon lang, hanggang ngayon wala ako nakikita. Ang marami kasi sa mga kakamping, desperado kasi sila. Hindi sila mananalo kung sila lang. Yan ang problema nila. They cannot even solidify the ranks. Ako, mga number 1 na supporter nila noon. But I do not like to support them anymore. Bakit? So sumusuporta kayo kay BBM? Grabe ng ebidensya for political purposes, pati hindi na po ebidensya. Buwan-buwan, mali-malit ang pera ang dinideliver sa kay Martin Romualdez at para kay Bongbong Marcos, tapos baliwala lang sa inyo. Tapos, and yet you still have that heart to say Leni and Bongbong Marcos will join together for purposes of 2028 election at patakbo nyo si Leni na presidente, na tapos vice president si Bongbong. Ano, gusto nyo masisira ang reputasyon ni Leni? Kabit siya o makipag-join siya sa kawatan? Anong klase grabe mga utak ninyo, Ronald Llamas? Utak ninyo mga dilaw, baka kapamping. Saan papunta Pilipinas kung gano'n ang attitude ninyo? Ang ugali ninyo sa ngayon ay wala kayong sariling identity. Tumitira kayo kay Duterte. Kumakampi kayo kay BBM. Anong pagkakaiba na Duterte at BBM? Sa totoong kwento lang, mas matindi yung pagnanakaw ni BBM. Kay Duterte, kinaayawan nyo kasi nakabatay ng mga tao, ng maraming tao. Who between the two will you go with? Why? You have no own identity, Ronald Llamas. Wala bang identity na sarili ang kakamping at saka makadilaw? Ang nakikita ko sa inyo, sana tuloy-tuloy kayo lumalaban para sa inyo. Huwag kayo kakampi kay BBM. Kung ayaw nyo kumampi kay Duterte, huwag kayo kumampi kay BBM. Sundin ninyo yung mga kabataan, mas matining, mas maganda, mas makisig, at mas matayog ang isip ng ating kabataan kagaya kay Libeste, kay Kiko Barsaga, kay Eli San Fernando. Ito, pero among the three, mas nabilib ako ito kay Libeste. Bakit? Si Libeste po ay may napatunayan na po. Batang-bata pa. Napatakbo na ang kanyang kumpanya na solar company. From scratch, nagiging bilyonaryo. Sariling pera niya. Ang bilyonaryo po siya, batang-bata, bilyonaryo. Pero paano niya na-acquire yan? Hindi niya yan kinurakot. Nagpatayo siya ng kumpanya mula sa isipan niya. Kasama niya ang kanyang mga kakampi na mga Gen Z rin. Nagpatayo sila ng solar company at ibinenta na ngayon. Kaya yun po ang nagsusupply. One of the biggest suppliers of electricity sa Meralco ay ang solar company ni Libeste. Naging billionaire, multi-billionaire siya. Ganon ang record niya, ganon siya kagaling mag-manage. Example, kung siya gagawin nating presidente, bata pa ka lang. Ganon lang ako kasimple yan. So ngayon, one more thing in that is, despite his mother is Loren Legarda, na maraming ayaw kay Loren, kay dating Governor Leandro Libeste, na Antonio Libeste ba? O na kanyang tatay, na pinatay niya si De Las Alas, na nakakulong sa ngayon. Pero the son, this guy is the best guy that I have ever seen in terms of honesty, in terms of intelligence, and in terms of competence. Sumali siya sa politika, kalaban niya si Buhain, natalo niya. Tapos, from his own pocket, na nakinita niya sa kanyang solar company, ay napakarami, libo-libo po ang kanyang scholars doon sa Batangas. Ganun po siya kasimple. At he did not get money from the pocket government just to aggrandize himself. Oh, nagpapasikat, natural, papasikat din siya. Pero sarili niyang diskarte. Wala nga dyan ang nanay niya eh. Oh, ito ngayon, ang unang huling sinabi ni Mr. San Fernando, Mr. Libeste, ay pinakita niya yung Kongreso sa pamumuno ng bagong bagong speaker na si Bujidi at kanyang bagong
Appropriations Committee Chair na si Swansing, sinabi niya na grabe din ang nangyayari dyan. Suhulan din ang nangyari. Suhulan ang nangyayari. Biro mo pagkatapos na maaprubahan ang tinatawag na na budget, ang ginawa nila, binigyan na lang bonus na 2 million pesos kada isang congressman. Napakatindi talaga ng ating lahat ng suhulan na lang. Itong suhulan po, yan po ang marka ng tinatawag na korupsyon. Ito, ang may resibo siya na sinabi niya, totoo, ito nga pinakita niya at hindi niya gagastuhin yung pera ng cheque na binigay sa kanya. Sino ba ito tawag na tawag? Sorry. Dali lang patahimikin ko ba itong tawag na tawag? So ngayon, itong ating papakita ko yung ang mga cheque na resibo ni Leandro Libeste sa pagbibigay, sa pagpatotoo sa kanyang sinabi na may 2 million na bonus na binigay ang liderato ng House of Representatives para labang regaluhan silang lahat at pilitan nila na ipa-approve nila ang General Appropriations Act na may mga puno pa rin ng tinatawag na pork barrel. Ano yung mga pork barrel dyan? Number 1 na pork barrel dyan na na-approvehan nila na gusto na rin ata ng mga senador natin. Kasi pera Yung pinataas po nila yung maipip. Pinataas kung hindi ako magkamali, 52 billion. From 16 billion na panukala, ginawa nilang 51 at 52 billion. Ilan na diferensya? 34 billion po ang dinagdag nila. So kung 34 billion, anong nangyari? Ang ano pag maipip? Bakit ko nasabi na talagang patronage sa money yan, na gusto-gusto ng mga congressman? Ganito po yun. Ang maipip ay ayuda supposedly ng ating bansa para sa mga tao na nangangailangan ng ospital, nangangailangan ng gamot. At pwede sila pumunta, lahat tayo pwede pumunta sa kahit anong ospital. Ospital ba ng gobyerno o ospital ng pribado? Kung ganon ang ating dapat gagawin, dapat ang lahat, wala na dapat guarantee letter. Ang gusto ng mga congressman at senador, meron pang guarantee letter. Although in fairness sa mga senador, ayaw na nila yan. Dahil may guarantee letter. Kasi kung may guarantee letter, anong pagkakaiba niyan? Kung ako tanungin ninyo, wala nang guarantee letter. Kahit sino ang mapa-ospital, basta pumunta na lang sa kahit anong ospital, pribado man o publiko, at pagkatapos, ay kuna na lang nila pagpapatunay ng video. I-upload na pa ospital at yun ginagamot para naman at babayaran ng ating pamahalaan mula doon sa maipip. Ang problema, sistema na gusto nila mangyari ay sila ni Swansing, yung mga corrupt na mga congressman, ang gusto nila mangyari, dadaan muna sa kamay na congressman. Oy, may mga ospital sa iyong distrito. Kung walang sulat ni congressman, hindi igagalang ng ospital ang nagpapa-ospital. Kailangan may susulat. Oy, i-constituent ko po ito. Ngayon, paano naman ang mangyari sa mga taong hindi bumuto kay congressman? May makukuha ba? Yan ang ayaw din ni Lacson na mangyari. Pero bakit pumayag si Lacson? Bakit binuto niya? Ibig sabihin, kunwari lang ba na ayaw sila? Kagaya kay Risa Hontiveros, kunwari lang na ayaw sila. Kasi alam naman nila na ma-aprobahan, inaprubahan din nila. Si Risa Hontiveros walang isang pinaka-ipokrita na congresswoman na senador na ako nakilala. Akalain mo ba, ayaw na ayaw niya kung galit na galit sa PhilHealth na
si 80 million ay 90 million kinuha. At yung 74.4 million kinuha. Pero bakit mo inaprubahan? Bakit mo pinirmahan ang budget ng 2024? Tapos meron ka rin pala insertion na kukunwari ka malinis. Ganon. Si Risa, isa lang halimbawa sa ibang mga senador, ganon din sila. Pare-pareho sila. Kaya kailangan natin mga bata kagaya ng kay Libiste. Ngayon, sinabi ni Libiste, bilang papasalamat ko no, sa mga maanomalyang pundo na 6.7 trillion ay nabigay ng 2 million na bonus sa bawat congressman. Tapos tinatanggi nila, hindi daw yun mga bonus. Uuwi na mga Pangasinan pag Christmas party. Eh lalo pa ngayon kayo nababaon sa inyong sinasabi. Nababaon kayo sa inyong sinasabi. Sapagkat ang sinasabi ninyo ay if gagamitin daw sa Christmas party, hoy! Mga mangbabatas kayo. Wala po kayong kapangyarihan na mag-finance ng Christmas party ng constituents ninyo. Bawal sa konstitusyon yan. Mga putyang ina kayo. Ito, pakinggan mo itong papakita ko muna yung resibo ni Libeste na hindi niya gagamitin ang 2 million na binigay sa kanya. Ito po. Kaya sa totoo lang may mas pag-asa tayo sa mga kabataan. At least sa kabataan, iba yung utak niyan kasi inang kanilang mga magulang. Kahit na masamang politiko pang kanilang magulang, at least iba yung kanilang utak. Tingnan niyo yan, tingnan niyo yung mga cheque na yan. Palakihin natin. Yan ang mga cheque na yan. Yan. Tapos, sa cheque na yan, ang sabi naman ni Libeste dito ay isa sa publiko ang mga benepisyo ng mga kongresista na masikretong 18.58 billion na MOOA maintenance and other operating expenses fund. Kabilang ang 2 million Christmas bonus. Yan. Yan ang pinakita. Hindi niya gagamitin yan, hindi niya gagastusin yan. Bibigyan niya sariling bonus ang kanyang mga empleyado. Actually, namigay siya, gumastos siya 750,000 at 250,000. Pamigay lang na bonus sa kanyang mga empleyado sa House of Representatives nang galing sa sarili niyang bulsa. Kaya nananawagan si Batangas 1st District Representative Leandro Leveste ng transparency sa paggamit ng maintenance and other operating expenses ng Kongreso kaugnay ng 2 million Christmas bonus o pondo para sa Christmas activities na natanggap ng mga kongresista. Ang MOOA kasama ng sweldo ay umabot sa mahigit 20 million kada taon para sa mga kongresista. Dahilan upang igiit na mga karapatan na may karapatan ang publiko na malalaman kung saan napunta ang ganito kalaking pondo ng gobyerno sa bawat congressman. Dagdag pa ni Libeste, lalo pang nakakabahala ang pagtaas ng budget ng Kongreso na ang Kongreso ang nirerekomenda lamang po ng Department of Budget and Management ay 17 billion lamang. Tinaas nila na mahigit 10 billion. So naging 27 billion pahigit ang gastos nila. Ganon ka balahura ang mga congressman at congresswoman natin. So, ito pa ngayon, ang nakapagtataka naman, bakit hindi nagsasalita rito yung mga makabayan ko noon ng congressman kagaya ni Terry Ridon? Hindi naman siya makabayan eh. Bicol Party, Bicol Saro naman siya ng mga congressman. Yung mga kagaya ni Laila de Lima, hindi niya pinupuna. Bagkus dinidepensahan pa niya. Asa na si Renico, Atty. Renico? Asa na yung iba pa na mga kabayan? Asa na Chilo Jokno? Bakit hindi kayo nakatanggap kayo 20 million? Ba't isa? Napaka-ipokrito nyo talaga. Kunwari pa kayo mga makabayan. So, ang aking pag-asa dito lang, hinahimo ko kayo na bumuto na lang sa sunod na eleksyon. Iyan na lang ang pag-asa natin, ang mga kabataan na lang lahat. Yung mga si Chilo Jokno, matanda na yan. Si Leila de Lima, matanda na yan. Si Paul, matanda na yan. Kita mo si Akop. Ano nangyari kay Akop? Nagagalit ang mga pamilya niya kasi hanggang ngayon namatay na nga siya, binabas. Saan ka ba na makakita? Patay na nga tao, binabas. Siyempre, kawatan naman siya nung buhay siya eh. Sino ba naglinis kay Lacson sa Kuratong Baliling? Di yung CIDG investigator na noon ang hepe noon ay si Akop. Malinis ka ba, Akop? Kung buhay ka pa ngayon,
sasabihin ko pa rin sa iyo ulit ngayon yan. Kung baga, isa ka sa mga pinagdadarasal sa pinagka-wish sa birthday ni Cara David na mamamatay ang lahat ng kurap. Ako ayaw nyo makulong, di mamamatay na lang kayo. Mawala na yung sigaw ng mga protesta na sinabi, mga kurap, kulong na yan. Hindi, mamamatay na kayo. Ganun lang kasimple po. O ngayon, namatay naman daw si Cabral, although hindi ko naniwala, pero at least, on record, patay siya. At binumura siya sa kanyang mga ninakaw at hindi ako nagkakamali. Kaya umupo siya bilang Planning and Services Undersecretary ng DPWH mula po ng panahon pa lang ni Noynoy. Panahon ni Duterte, panahon ni BBM. At hindi po ako naniniwala na sasabihin mo na walang kinita sa panahon ni Noynoy sa DPWH kasi lahat mula pa noong panahon kahit kay Cory pa, ang sistema ng mga construction ay ganun talaga sa public projects natin. Sa public infrastructure natin, lagi may kupit ang mga congressmen. Kaya sa mga kupit, kung Planning and Services ang opisina ni Cabral, nakabisado niya niyan, lahat ng mga congressmen ay tumatawag sa kanya para kunwari, hindi halata na singit nila or insertion nila o amendment nila sa during the deliberations in the House of Representatives and in the Senate of the Philippines so that they want it to be hidden. Itatago na kunwari, budget ng presidente yan. Yan ang papel ni Cabral. Ngayon, sabihin na lang natin, sa bawat proyekto, kikita si Cabral ng 1%. Sabihin na natin ng 1%. Kung sa buong panahon, mula kay Noynoy, kay Duterte, hanggang kay Bongbong Marcos, ay 2 trillion ang lahat na gastos sa ating public construction. 1% lang, 2 trillion. What is 1% of 1 trillion? At 2 trillion, 20 billion. Ang tinago niya. So may 20 billion si Cabral. Ang ibig mo ba sabihin, magpapakamatay ang may pera na 2 billion? Sige nga, 20 billion. Paano ka magpapakamatay kung may 20 billion ka? Kaya hindi pa ako niniwala na namatay yung gagang yan. Binayaran niyang punerarya para kunwari, binayaran niya mga police investigators, binayaran niya lahat, pati si Remulla, binayaran niya para tutulong sa kanya, magpalabas ng official order sa PNP na magkaroon ng findings, kunwari, mayroon pa mga gas. Ano klase? Lahat po yan nababayaran. Lahat kayo nababayaran. Kaya hanggang saan dinideklara ko hanggang sa ngayon na buhay si Cabral. At hindi na natin mahahabol ang pera kasi tinago na niya. Ganun lamang po ang pinakatotoo sa ating bayan, ladies and gentlemen. O ito, pakinggan natin itong buang na congressman ng Antipolo na si Puno. Dapat susunod na ito kay Akop. Sa ibang distrito siya congressman. Lukulok to. Itong sa panahon ni Gloria, itong pinakakurap, si Puno. Naging DILG chief ito, bata ni boss siya ni Brian Yamsuwan na sila naman yumari doon kay Napoles. Mga kurap talaga si Brian Yamsuwan, mga maraming pera ni Napoles pinatago sa kanya para kung lumabas na si bilangguan si Napoles, ibigay lang ni Brian sa kanya. O, tingnan mo. Ito yung sinabi ni daw talaga sila noong Kapaskuhan pero hindi raw 2 million. Tulad ng sinasabi ni Leandro, saka hindi raw Christmas bonus ang tawag doon. Additional Christmas requirement daw yun para sa activities ng mga distrito. Ibig ba sabihin, ang gusto mo mangyari ay magkaroon ng Christmas party sa bawat district? Hindi po yan kasama sa authorized functions ng congressman ang magpapa-Christmas party sa kanyang distrito. Bawal po yan. That is plain and simple malversation. Ang malversation po ay pagnanakaw. Malversation ang tawag kapag ang ninakaw mo ay pera ng pamahalaan. Kapag pera ng ordinaryong mamamayan o pribadong tao, ang tawag diyan ng theft. Kapag ang pera kinuha mo sa pamamagitan ng persahan, ang tawag diyan ay robbery. Kaya ganun po kayo.
Matitindi talaga kayo. O ito, may ipapakita naman tayo. Itong isa sa kinagago nila, bakit inaatake nila si Congressman Libeste? Kasi nagkataon na nakaisip ito si Congressman Libeste na kukunin ang mga files ni Cabral. Kasi advance naisip niya na kagad na si Cabral pala ang source ng lahat ng corruption. Ito po, part ito ng Cabral files. Ano bang nakalagay dito sa Cabral files? Pag makita mo, ito po yung 8 billion na siningit ni Cabral na inaprubahan hanggang sa General Appropriations Act by Cameral Conference Committee na nakapangalan na kuno kay AS at saka SAP. Sino ba si AS? Executive Secretary doon ay nanguna si Vic Rodriguez pero tinanggal siya kagad. 2 months lang ata siya. Tapos pinalitan siya kay Lucas Bersamin. Tapos, sino naman ang SAP? Ang SAP po ay Special Advisor to the President. Sino ba yun? Si Antonio Lagdameo. Yan po, mga best friends sa paghihitit ng cocaine ang si mga body niya, si SAP. So, bakit nakasap? Bakit 8 billion? Secretary naman sila. Hindi naman sila congressman, hindi naman sila senador. At alam mo, masyadong siloso ang senador at congressman pagdating sa budget. Pag may pumapasok, pag ayaw nila yan, kontrahin nila yan. Ang tanong, bakit hindi nila kinontra itong budget na hiling na nakalista para kay SAP at saka kay ES? Yan ang malaking tanong. At ang tanong na yan, bilang regalo ko sa inyo sa Happy New Year, ay sigurado ako na yan po walang iba kundi si BBM. Pinangalan na kundi SAP at saka AS. Kay BBM na proyekto yan, 8 billion yan. So lahat ng proyekto na yan, si BBM, pinasingit niya yan. At kung pinasingit niya ito, sigurado ako na meron siyang porsyento sa bawat proyekto. Kung 8 billion, sabihin natin 10% na lang ang kay BBM dyan. So 8 billion. 8 billion. What is 10% of 8 billion? 800 million. Tama ba ako? Mukhang mali ako. Kwentahin na lang natin. 8 billion. Tama, 800 million. Ibig sabihin, dito may kikitain pa siya ng 800 million. 8 billion yan. Sandamakpak pa na kinikita pala. Tapos meron pa siyang 100 billion insertion doon sa kay saldi ko niya pinadaan. Kasi hindi niya na makukuha sa ilalim sa NEP, doon niya ipinasak sa taas. So 100 billion, sabi naman ni saldi ko, 20 to 25% kinukuha ni Bugbong doon. So what is 1/4 of 100 billion? 25 billion. Kinukuha doon. Tapos si Sandro Marcos, may 50.9 billion na sarili ng insertion. Okay, 25% na lang. Which is 1/4 of 50. That's 12.5, 13 billion. Nakikita niyo ba yan? Do I need more to say that? Ang pinapakita ko sa inyo po ngayon ay talagang klarong-klaro. Tapos dito sa ibang mga Cabral files ay makikita natin ang mga hindi lang yung mga AS at saka SAP. Ang mga proyekto pa ng iba pang mga congressman na kakampi nila. Pero maraming siningit sa ibang mga congressman na hindi naman nila alam. Siningit na lang. Ang tawag niya pinaparada. Pero ang mga kailangan yan sa kina ni Marcos Sandro o Saldico o kay Romualdez. O ito po yung kasama sa Cabral Files. Balikan natin.
Yan po ang kabuuan na singit. Kay ano yan? Sa kay pinasingit dyan ni tawag nito ni yan, baka pinasingit na sa pamamagitan ni Cabral. 231 billion sa dulo total. Oh. Sa kwan ito, National Capital Region lang yan. Ito yung pinaka-kwan. Saan ba ito? Region 1. So, 3 trillion ang kabuuan pala hanggang 2006 ang nasingit sa pamamagitan ni Cabral ay 3 trillion 516 billion 269 million 761. Yan po sa Cabral files nakikita. Grabe. So ito naman sa National Capital Region, ang nasingit sa kalat 231 billion. Total. Dito naman sa Region 1, sa distrito ni Marcos, ay 188 billion. Pero tingnan mo, pansinin mo, sino ang pinakamalaking pondo? Si Sandro Marcos. Ilocos Norte, First District, 42 billion. Ang second ay yung kanyang tito na si Congressman Michael Marcos Barba, 18 billion lang. At saka La Union, may malaki kay ano ito, sa distrito ni Paulo Ortega, 23 billion. So napakarami. Yan ang makikita mo. Ito pong kinatatakutan nila kasi mabibisto. Sino may pinakamaraming siningit. Maliban pa yun sa singit sa itaas. O ito naman, sa Cordillera Region, ang may pinakamalaki ay Abra. Bakit? Dyan tagariyan si Lucas Bersamin. Kaya 41 billion. Matindi. O, ito naman, sa Region 2, sino ang pinakamalaki? Ang pinakamalaki dito, Nueva Vizcaya, Lone District, 27 billion. Bakit? Siguro, dikit na dikit sa kanila. O, Region 3. Sa Region 3, ang pinakamalaki ay 33 billion. Sambales, 2nd District, kay Jeffrey Congon. Jefferson Congon, putang ina, kawatan talaga to. Buti, hiniwalayan ka na ni Aiko Melendez. Tapos ang Tarlac, 2nd District, 29 billion. Ano pa iba malaki rito? 28 billion. Bulacan, 1st District. Kay Danilo Domingo. Puta kawatan pala si Congressman Domingo. O, ang Aurora, Lone District, 19. Kay Sani Angara naman ito. O, tingnan natin, Region 4A, 341 billion. At ang pinakamalaki dyan ay Antipolo, 1st District, akan kay Kwan. Kaya ano to, kay Akop, 20 billion. Kaya nagnakaw talaga si Akop. Pero may 26 billion. Quezon, 2nd District, kay Gigi Suarez. 26 billion. Sino pa rito? Grabe talaga kayo. O, ito naman, 4B. Pinakamalaki, Occidental Mindoro, 42 billion. Occidental Mindoro, 41 billion. Ito po yung lugar na kung saan natuklap ang mga flood control projects. Ito naman, Region 5 sa Bicol. Pinakamalaki, 2nd District ng Albay. Mga kakampi ito ni Saldico, 44 billion. Next sa Arbay 3rd District, 20 billion. Sunod, Camarines Norte, 19 billion. 21 billion sa Camarines Sur. 4th District, kanino to? 5th District, kay ano ba to? Kay Villapuerte. May 27 billion. Sorsogon, kay Chis Escudero. Grabe. Siyempre, nagkakamutan ng kati sa likod. Sige, kakamutin ni Chis ang likod ni BBM, kakamutin ni BBM ang likod ni Chis. Kaya ganun ang explanation dyan. O, sa Region 6, ang pinakakawatan na distrito ay Antique, Lone District. Kapatid ni Loren Ligarda, si Antonio Ligarda.
Ito naman, kaya ito nahihiya si Libiste dito kasi tito niya. Kapatid ng nanay niya, si Antonio Libiste, Antonio Ligarda. Ang isa pa na malaki ay Iloilo 3rd District. Sino ba? 3rd District, 13 billion. Isa region, Negros Island region. Pinakamalaki ay Negros Oriental, 2nd District. Ito ata kay Ernest Davis. Wala na, kukunti lang sa iba. Dito naman, Region 7 sa Bohol. Anong pinakamalaki rito? 32, Cebu, 7th District, 32 billion. Matindi Ang sunod, sa Bohol, 3rd District, 19 billion. Mga malalapit yan sa luwag. Tapos dito naman sa Region 8, sa mga waray-waray region, pinakamalaki, 1st District, walang pabor-pabor, Tacloban. Tacloban na si Romualdez Martin, 32 billion. Grabe. Sikan-sikan na sa kanya ang 2nd District. Yung iba pa, 16 billion, malaki din. Sa Samar, 1st District, wala na. Yan ang Region 9 sa Zamboanga Peninsula. Pinakamalaki, 13 billion, Zamboanga City, 2nd District, kay Manix Dalipi. Putang ina, kawatan talaga itong Dalipi ito. Kaibigan ni Bad dito. Ni Vlogcaster naman din. Ito, sa Zamboanga rin ito, Region 9. Kasama dyan. Ayun, si Dalipi ng pinakamataas talaga. So sa BARM, ang liit naman, kawawa naman ang BARM, 28 billion lang. Pero sa Lanao, si Balindong at saka si Adjong ay tag 4 billion. Sa Sulu naman, 5 billion. 1st District, maliit lang sa kanila. Ito sa Region 10. Ang pinakamalaki ay si Congressman Kit Flores, yung number 1 anti-Sara, 33 billion. Dahil kakampi siya ni Romualdez. Ang second sa kanya, Bukidnon, 2nd District, 27 billion. Wala nang iba. Ang third, Misamis Oriental, 2nd District, 24 billion. Yan po, ito po, mga ito ay sa Cabral Files. Ito naman, sa Region 11, Davao Region, pinakamalaki, Davao de Oro, mga kakampi ni Anton Lagdamio. At saka ni Florindo, 21 billion. Tsaka ganoon din, Davao del Norte, kakampi ni Florindo, 23 billion. Kasi makamarko sila eh. Ito, North Cotabato. Sa Cotabato, wala masyadong malaki. South Cotabato, 1st District, ang Sarangani, Lone District, kay, kung sino bang congressman dyan, 15 billion. Tapos 11 lang sa South Cotabato. Sa Agusan, sa Caraga Region, Agusan, Surigao, Agusan del Sur, 1st District, 20 billion. At 28 billion, Agusan del Norte, 1st District. Ito kay Joboy Aquino. Grabe, napunta lahat ito kay Lagnada. Yun, sa 1st District at sa lahat ng Surigao del Sur. Kay 1st District, kay Pimentel, Johnny Pimentel na congressman, laki, 18 billion. Sunod kay Momo, 11 billion. Mayroon dito, Surigao del Norte, kay Ace Barbers, Ice 15 billion. Malapit kasi kayo eh. Agusan del Sur, 2nd District, 19 billion. Agusan del Sur, 1st District, 20 billion. Agusan del Norte, 2nd District, 17 billion. Grabe kasi kayo kay Lagnada kasi kayo nakakabit eh. So ito po, ipapakita ko yung total budget ng DPWH sa taong 2025, 1 trillion 41 billion. Sa 2024, 972 billion. Sa 2023, 862 billion. Ganon po katindi si Marcos. Kaya, ladies and gentlemen, ito pa, isiniwalat ni Congressman Libeste. Akalain mo sa kongreso sa kanyang distrito, mayroon pang proyektong ibang congressman at nagpatayo nito
Itong proyekto na ito, mga solar lights. Yan. Hindi nyo lang may 8 billion. Anak ng waiting. 300 billion para sa street light sa kanyang distrito. Oh. Hindi man lang niya in-request yan. Ayan. So, ladies and gentlemen, the message is clear. Ibigay na natin sa mga kabataan natin ang lahat ng inyong mga pwersa natin, wala natin pag-asa, kabataan talaga. I-elect natin, ihalal natin bilang congressman, bilang iski chairman, sabay, bata naman talaga yan, ang mga kagawad natin at barangay kapitan, mga kabataan na, ang ating konsihal at mayor, kabataan na, ang ating gobernador at bukal, mga kabataan na, ang mga congressmen at senador natin kung pwede yan, kasi may edad ba sa senador, kaya ako tatakbo na ako senador or president. Depende kung anong sitwasyon. Ganun na lang, pero hindi, malabo ako mananalo. Eh, sa bata na lang. Okay, hanggang dyan na lang po tayo at Merry Christmas and Happy New Year pa rin sa inyo. Si Hearty Bisislao Moises, Happy New Year, sir. Sorina Jabala, ang dapat nga pera na lang lamunin nila. Wag na silang kumain ng kanin, ng bigas. Berje Pequero, wag lang si Vico Soto. O si Vico Soto, duda din ako sa kanya eh. So Marianita, kapatid ko. Best District Jinsan Kong, Congresswoman Shirley Banyas, putsa. Rosa de los Reyes, grabe, tiba-tiba mga crooks, crocodile. Berje Piquero, wala namang mapapala sa adictos. Tapos Ricardo Floreto, sana yung mga naninira kay BP Sara Duterte nakinig sa iyo ngayon, Doktoto. At sana matauhan na sila. Berje Piquero, Lalaine Torrenuevo, dangerous and courageous people that expose the crocodile politicians. Glator Savlag, para marami ang makita, para marami ang makakita. Picturean mo, attorney, ang files ni Cabral at i-post mo yan. Sige, pipicturean ko lahat. Queen Z, pati si Angara may insertions din pala. Okay, tama po. Armando David, Happy New Year. Sorina Jabalia, Fortunato Jr. Bahunsua, mga kurakot talaga. Tapos JJ Maski Diablo. O sige, hanggang dyan lang muna ang bagbati ko ha, kasi babata tayo may higit isang oras. Angela Dudadula, believe ako sa iyo, flood control issue na ito. Simula pumutok yan, naglalabasan na ang mga matatalino at magdudugong dunong-dunungan sa bayan. So, Bixandra Paramis, Katoto, Happy New Year. Happy New Year po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pag-abang sa aking vlog.